Pinakikilos ni Senadora Grace Poe ang liderato ng Ninoy Aquino International Airport kaugnay sa modus na bumibiktima sa mga pasahero na paliparan. Ito ay matapos nakuhanan sa CCTV ang isang Office of Transportation Security personnel na lumunok ng $300 na kanyang ninakaw mula sa isang Chinese passenger sa final security checkpoint. Hindi na itago ni Senadora Grace Poe ang galit dito, sabay diin na tila hindi na uubusan ng gimmick ang mga magnanakaw sa paliparan. Ayon kay Poe, Chairman ng Senate Committee on Public Services, nakakahiya ang ginagawa ng nasabing OTS personnel kung may katotohanan na sumbong ng isang pasahero na nawawala ang $300 nito. Dagdag pa niya na posible din na may kasabwat sa nasabing modus o inutusan lamang ang nasabing airport personnel na gawin ito. Maaari din kasi na ang nakita sa CCTV ay hindi ang buong kwento. Umaasa ang senador na agad na matunto ng otoridad ang mga sangkot dito sa kanilang investigasyon at agad na kasuhan at sibakin sa trabaho ang mapapatunayang sangkot sa iligal na aktibidades. Nananawagan din si Poe sa mga Airport Security Office na tiyakin na ang mga aplikante at maging ang mga tauhan ng OTS ay naayon sa kwalifikasyon at evaluate ang kanilang trabaho. Maging si Senator Bato de la Rosa ay naghayag din ng galit sa pangyayari. Hiniling ni Bato sa OTS at sa Department of Transportation na agad nang aksyonan ang bagong nadiskubreng modus operandi sa NAIA. Dismayado si De La Rosa na tayo mismo ang sumisira sa sariling reputasyon sa international arena. Paiimbestigahan sa Kamara ni ACT-CIS Congressman Erwin Tulfo ang bagong insidente na nakawan sa NAIA Terminal. Ito'y matapos nilunok ng isang personnel ng Office of Transportation Security o OTS ang ninakaw nitong pera sa isang Chinese sa pasahero. Sa inisyal na investigasyon, nasa $300 raw ang nawala sa nagreklamong banyaga. Ang buong eksena ng paglunok ng pera ay nakuha ng CCTV camera sa NAIA Terminal 1. Definitely po, I will talk to the Committee on Public Order and Safety under kay Congressman Dan Fernandez. Sila po yung nag-handle ho doon para ipatawag po ito mga ito. Saad pa ng mambabatas, hindi kailangan ng bansa ng bagong problema. Nakatutok niya ngayon ang Kamara sa pagtulong na maibaba ang presyo ng mga pangunahing bilihin. Kaya para maagapan ang mga kaso na nakawan sa paliparan, ay kanila itong paiimbestigahan. We don't need this kind of problems anymore, sir. We have a problem like a national problem. We're talking about high cost of living, prices, tapos papasukan mo pa ng ganun. Kabilang sa ipatatawag sa ikakasang investigasyon ang in-charge ng airport security para pagpaliwanagin sa insidente. Tiniyak naman ng OTS na handa silang humarap sa ipapatawag na investigasyon. Ayon kay Transport Security Chief Yusek Mao Aplaska, hindi lamang ng OTS ang kanilang paiimbestigahan kundi pati na rin mga personnel ng Manila International Airport Authority o MIAA. Titingnan din nila ang posibilidad na may sabuatan ng mga ito. Para naman kay House Public Order and Safety Chairman Dan Fernandez, bukas sila sa komite na imbestigahan ang issue in aid of legislation. Makatutulong raw ito sa binabalangkas nilang panukala para sa mandatory na paggamit ng CCTV cameras sa mga gusali ng pamahalaan para maagapan ang mga krimen. Lalo na raw na malaking bahagi ng issue iimbestigahan ay nakuha na ng CCTV. Sa tanong kung kailan magaganap ang investigasyon doon sa issue ay tinitingnan pa raw ng komite ng Congressman Dan Fernandez dahil priority ngayon dito sa Kamara ang paghimay sa 2024 proposed national budget, may it be pagkatapos raw ng mga pagdinig para sa pambansang pondo sa susunod na taon. Para sa Diyos sa Pilipinas kong mahal, MJ Mondihar, S9 News.